Hello, good evening pa sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-83rd day ng ating share ng devotion video. And thanks God because it's Saturday and tomorrow will be Sunday, a day to glorify at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi lamang po sa tuwing araw ng linggo o araw ng pagsamba or pagsisimba, ngunit sa bawat araw na ating buhay, dapat palagi nating pinasasalamatan ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi tayo magiging malaya ngayon na magpahayag ng salita ng Diyos at sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus upang tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. So, bago po ang lahat, tayo po ay huwag makakalimot na manalangin sa ating Panginoon. So, Ama namin Diyos, no, kapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo at pinupuri ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa buong araw ng katagumpayan, Panginoon, na kung saan ang bawat trabaho namin at mga ginagawa, Panginoon, ay natapos namin ng buong kahusayan dahil alam namin, Panginoon, na ito ay ginagawa namin with all our heart and with all our strength and with all our mind, Panginoon, na kung paano minamahal namin kayo, Panginoon, at inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay ganun din ang ginagawa namin sa mga pinagkaloob niyo para sa amin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ang aming lakas, Panginoon, ang aming talino, Panginoon, at lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na mayroon kami at ibinigay niyo, Panginoon, lalo ang aming hininga at buhay, Panginoon, ay dapat ng pasalamatan talaga, Panginoon, sapagkat hindi lahat ay pinagkakalooban, Panginoon, na mabuhay sa bawat araw, Panginoon. Kaya dito pa lamang po, Panginoon, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong dakilang ginawa para sa aming, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na ang pagpapatnubay ninyo upang maibahagi namin sa aming kapwa ang Ebanghelyo, Panginoon, at ang inyong mabuting balita, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay makatulong sa aming kapwa upang makilala kayo ng kahit sa paunti-unting paraan, Panginoon, at tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. At ang pagsama lagi ng banal na Espiritu na siyang nag-uudok sa aming, Panginoon, kung ano ang tama at nararapat naming sampalatayanan at pakinggan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay naisa sa buhay ng bawat isa sa amin ang aming natututunan o napapakinggan, Panginoon, nang sa gayon ay magliwanag o mag-shine sa aming, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian na ipinagkaloob nyo sa aming, Panginoon, nang kami ay tubusin sa aming mga pagkukulang at aming kasalanan, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sapagkat kung kami ay mananangan sa sarili naming kakayahan, Panginoon, na hindi namin kayang makatayo o pahayag sa aming kapwa, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa boldness, Panginoon, ay pinagkakaloob nyo, Panginoon, dahil sabi nyo nga, Panginoon, ang sino mang magkaila o magkaiya sa inyo, Panginoon, ay ikakaya nyo din, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon, buong pagpapakumbaba na nagpapasakop sa inyong kapangyarihan, Panginoon, upang kayo ang mataas, Panginoon, at kami maluklok sa pinakamababa, Panginoon, upang hindi kami magyabang, Panginoon, sa kung ano man ang meron kami, Panginoon, dahil kung ano man ang meron kami, ito po ay nagmumula sa inyo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 19:5. So, ito po yung nasusulat. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Message. Sakto naman na nang matapat daw si Jesus sa lugar kung nasaan si Sakeo at tumingala daw ito dahil nasa puno ito ng sikamoro. Pinababa niya daw ito agad dahil kailangan daw tumuloy ni Jesus sa bahay nito. Application. Maaaring sabihin ng iba na nagkataon lang ba o talagang si Sakeo nga ang pakay ni Jesus. Pero makikita dito na dahil sa ginawang paraan ni Sakeo ay nakita nga siya ni Jesus at sa bahay pa nito pupunta at tutuloy. Malamang hindi makapaniwala si Sakeo dahil nga paano nalaman nito ang kanyang pangalan. Pero iyon ay dahil nakita ni Jesus na nag-effort talaga ito at di nagpatalo sa kanyang pagiging pandak para makita man lang si Jesus. Kumbaga ay tinibag o tinalo niya ang mga pader o harang sa kanya, makita lang ang makakapagpabago ng buhay niya. Tayo ba? Ano ba ang nakahanda nating ialay para sa Diyos at kay Jesus upang makita natin sila ng harapan?
At nakahanda ba tayong patuloyin sila sa ating bahay na sumisimbolo sa ating buhay, puso at isip? So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayan. Maaaring sabihin ng iba na, yun nga, di ba, nagkataon lang ba na dahil umakyat si Zaccheo sa puno ng sikamoro, ay sobrang kapansin-pansin siya, kaya siya ang napansin ng ating Panginoong Yesus. So, hindi na idinetalye kung yun talaga. Pero, the one thing na ating maiintindihan kung bakit ito nasulat ay sapagkat may dakilang misyon na dapat gawin ng ating Panginoong Yesus sa buhay ni Zaccheo, at matutunghayan natin yan sa mga susunod na kabanata ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos na ito. Pero dito muna tayo mag-focus sa bagay na ito. So, 'di ba? So, pagkakakita ng ating Panginoong Yesus kay Zaccheo na bagamat maliit o pandak ay umakyat sa puno para siya ay maging matangkad at makita o mapansin ng ating Panginoong Yesus. So, 'di ba? Yun yung makikita mo, wow, grabe, effort sa effort talaga. Kumbaga, hindi siya nagpatalo na, ay, hindi ako papayag na matatapakan ako ng mga tao para makita ko yung si Jesus, 'di ba? Kumbaga, syempre, meron sa kanya siguro na curiosity kung ano ba itsura ni Jesus at kung ano ba ang nagagawa nito. Ayan, so talagang nag-effort siya, umakyat siya sa puno ng sikamoro na malamang binilisan niya pa talaga, di ba? Kahit iniisip kasi na pagpandak, medyo mabagal yung kilos, di ba? Kasi maliliit yung hakbang niya. Pero nagtagumpay siya sa kanyang ginawa dahil siya ang nakita ng ating Panginoong Yesus at tinawag siya at sinabi nga. Diba, parang ang sarap ng feeling nun na sa karamihan, halimbawa, nasa isang party tayo or nasa isang pagtitipon, diba, na kung saan ay yung guest or yung talagang host of the party, halimbawa kasal, halimbawa tinawag ka ng ng lalaki o babaeng kinakasal, di ba? Halimbawa, kunwari gagay ka ng example ng sarili ko. Halimbawa, halimbawa, nandun tayo sa malayo or napakaraming tao, sabihin na natin, 100 of people na nandoon. Pero tinawag ka, Len, halika dito, pumunta ka dito sa may inuupuan namin nakalapit or diba, or katabi. So, diba, para masasabi mo, wow, sino ba naman ako? It's a great privilege na makatabi or makasama ang mga taong kinasal or sobrang importante para paupuin ako at pasamahin sa kanilang lamesa, diba? So, parang ganun yung pakiramdam ni Zaccheo na, wow, sino ba naman ako para tawagin ng ganoon ng ating Panginoong Yesus? 'Di ba, malamang kung alam niya na, baka nakwento na o napapakinggan na niya sa mga tao na kilala ako bilang pinuno ng mga maniningil ng buwis. So, alam niya na makasalanan ako, alam niya na maaaring mandaraya ako or maaaring marami akong nagawang panluloko sa aking kapwa, 'di ba? Pero siya talaga ang pinili ng ating Panginoong Yesus at sinabi na, halika na, bumaba ka na dyan at pupunta na ako sa bahay mo. Doon ako tutuloy. Maaring doon tayo kakain, magkikwentuhan, 'di ba? So, yun yung maano mo na, ay, talagang dahil sa ginawa kong ito, gumawa din ng paraan ng ating Panginoong Yesus para ako'y makakwentuhan, 'di ba? Or maging close kami. So, 'di ba, sabi ko nga yung sa sinabi kong title kahapon na gumagawa ba tayo ng paraan para mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. So, sa atin, ang ating greatest advice is para mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos ay ating pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita, which is the Bible. So, di ba yun nga yung ginagawa natin na pinagbubulay-bulay natin ang salita ng Diyos at mayroon din tayong panalangin, di ba? So, dahil doon, we were having a fellowship with the Lord and talagang makikita mo na sumasagot sa iyo ang ating Panginoong Diyos, ibinibigay niya yung karunungan na kakailanganin mo para maunawaan o maintindihan ang mga binabasa mo, diba? At sa gayon din, ang Diyos din ay sumasagot sa iyo, maaaring sa pamamagitan ng mga vision, sa pamamagitan ng mga panaginip. So ako, ang aking nagiging paraan para makita ko yung sa vision na ipinapakita sa akin ng Diyos na para maipaliwanag ang mga bagay-bagay na ating pinag-aaralan ngayon is either sa panaginip siya or minsan parang bigla na lang papasok sa isip ko na ay ito pala yung ibig sabihin ng mensahe na ito ng ating Panginoong Diyos. Pero isa rin sa bagay na
aking napagkukuhaan din ng mga dagdag na karunungan ay ang pakikinig ng mga preaching. Yun nga, yung habang nag-bluetooth headset ako, habang ako'y kumikilos o nagtatrabaho, na kapag may nagrema or tumatak sa aking puso at isip na mga kaugnay o talagang connection ng mensahe or na naging panaginip ko or nung nireveal sa akin ni God, masasabi ko, ay, ang galing no, talagang pinagtiyempo ng Diyos na magkaugnay-ugnay yung mga bagay na yun. So, pag pinagtagni-tagni mo, ay, ang galing no, iba talaga yung kaalaman na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, di ba? So, yun nga, tinalo ni Zacchaeus yung lahat ng mga humahadlang sa kanya, na marami nagsasabi sa kanya na, ay, hindi ka makakalapit ka sa ating Panginoong Jesus kasi unano ka, or bansot ka, or pandak ka, di ba? Ganun yung usually na mga tawag ng mga tao eh. So, may iba naman, halimbawa, ay, ano ka, may kapansanan ka, pipi ka, bulag ka, bingi ka, pilay ka, or may nakakahawa kang sakit, so hindi ka makakalapit sa ating Panginoong Jesus o sa ating Panginoong Diyos. Pero ngayon, sobrang super high-tech na, dahil pwede kang makinig ng preaching ko, ikaw ay pipi, pwede kang makinig ng may mga sign language, ayan, may mga preacher na din, or mga nagtuturo na matututunan mo through sign language. Kung ikaw naman ay hindi nakakakita or bulag, pwede kang makinig, as in, papakinggan mo lang. 'Di ba? Kung ikaw naman ay bingi dahil hindi ka nakakarinig, pwede rin na yung may mga subtitle, or yun yung mga maiintindihan mo na way ng iyong tawag dito, pag bubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, marami tayong magiging palusot, pero kapag na-overcome natin yun, or nag-effort talaga tayo para makilala ng lubos ang ating Panginoong Diyos, is masasabi mo, it's all worth it na pinaglaban natin at ginawa natin, 'di ba? And to the last part of this, ayun na nga, 'di ba? So, ang aking katanungan ay, willing ba tayo na papasukin ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus sa ating mga bahay? So, intindihin po natin na ang bahay ni Zacchaeus ay meron niyang nire-represent na dalawang bagay. Pwedeng yung totoong bahay nila, willing ba kayo na inyong mga bahay ay magkaroon ng mga Bible study, magkaroon na may mga pag-aaral ng salita ng Diyos at ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, di ba? So, kasi sabi nga, sa isang in-explain ko sa aming dating teacher, is tinanong kasi niya kung para sa pag-aaral ba ng salita ng Diyos, ano daw ang mas kailangan natin. So, ang tanong is, Biblia or ang what you call this, ang simbahan. So, ang naging sagot ko po dyan is the Bible, the Word of God. And ang aking na-quote na Bible verse dyan is yung John 1:1, was in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word dwells among us, and walang ibang nalikha kundi dahil sa salita. At yan po ay ang ating Panginoong Yesus, di ba, na nagkatawang tao at nakasama natin. And syempre, di ba, ang ating Panginoong Yesus, hindi siya nag-preach or hindi siya nangaral at nagpagaling sa mga temple. At ang ginawa niya po ay pinupuntahan niya, kagaya ng kay Zacchaeus, pupuntahan niya sa bawat lugar ang bawat dahil tayo, ang mga simbahan, nasa specific na lugar lang siya. Pero ang words natin, ang salita natin, at ang salita ng Diyos na nasa Bible, na pwedeng mabasa at mapagbulay-bulayan, ay pwedeng maglakbay sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo. Diba? Lalo ngayon na may social media na. So, ang tanong lang sa atin dyan is, willing ba tayo na papasukin sa ating buhay, sa ating puso, at sa ating isip ang ating Panginoong Diyos, upang mapagharian ka at yung mga matututunan mo o napapakinggan o nababasa mo ng Word of God ay magkaroon ng epekto sa iyo. Halimbawa, ikaw ay may mga pag-uugali, 'di ba? Or asal na hindi maganda or hindi nakakatulong para magkaroon ka ng mabuting relasyon sa iyong kapwa, 'di ba? So, ang salita ng Diyos, nawa ang nagiging epekto nito sa atin ay unti-unti ay nababago tayo upang matanggal or paunti-unting matanggal yung ating mga maling habit or maling ginagawa or maling way ng pagsasalita. Like, halimbawa,
chismosa ka sa iyong kapwa, di ba? Or mapanirang puri ka, or palagi kang nagsasalita ng mga mura o puto kutsinta sa iyong kapwa, di ba? Pero as times goes by, pag natutunan mo na ay yung mga ginagawa ko palang hindi pala nakakalugod at nakakapagpasaya sa ating Panginoong Diyos, no? So, when you decided to yourself na papasukin ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus sa iyong buhay, ay unti-unti na magkakaroon ng pagbabago na i-convict ka ng Holy Spirit na, halimbawa, kapag halimbawa, di sinasadya at nagawa mo yun na, ay, sabi ko nga pala, hindi na ako magchichismis, no, dahil simula nang tinanggap ko ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaso, sorry po Lord, nakapag-chismis na naman ako, or talagang pangako ko po talaga, bago ako magsalita, ay pag-iisipan ko na po muna, 'di ba? So, yun yung nagiging good effect sa atin ng pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos, na kung saan hindi man siya biglaan or instant na magkakaroon ng pagbabago, pero yung at least sa sarili mo ay napagbubulay-bulay mo rin at kinokontrol mo rin yung sarili para hindi mo na magawa yung iyong mga dating nakasanayan ng mga gawin, sabihin at pag-uugali, dahil ang nais mo na ay mapapurihan, madakila at mag-shine sa iyong buhay ang Panginoong Diyos at Panginoong Yesus, na kung saan masasabi ng mga tao na ay dati itong si Len salbahe to, pero ngayon ano na siya, makikitaan mo na unti-unti na siyang magbabago, and malay mo, di ba, as times goes by or as years goes by, ay masabi na ng mga tao na ay nagbago na tong si Len, na talagang sobrang naging mabait na siya ngayon kahit may nakakakita man o wala. Abi, yan yung naging epekto sa kanya ng pagkakaroon niya ng matibay na relasyon sa ating Diyos, diba? Na kung saan mapapapurihan ka at mapapapurihan lalong higit ang Diyos na nagpabago sa iyo. So, ayan. So, it's a decision for us na kung saan ay nawa ay patuloyin natin o papasukin natin sa ating puso at sa ating isip at sa ating buhay ang ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ay magliwanag siya at ang kanyang kalwalatian sa atin bilang kanyang mga tagasunod at disipulo. So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating maiksing share and devotion video, at let's all end up into prayer. Ama namin Diyos na kapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon na ang kwento, Panginoon, ang tukol sa buhay ni Zacchaeus na ito, Panginoon, na hindi niya hinayaan na maging hadlang, Panginoon, ang anumang kanyang kapintasan, Panginoon, upang inyong mapansin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kami laging magpapansin sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. At ito ay aming ipahayag, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga labi, Panginoon, at makita ng mga tao, Panginoon, na binabago niyo ang buhay namin sa bawat araw, Panginoon. At anumang mga kasamaan namin, Panginoon, at kasalanan, Panginoon, ay isinusuko namin sa inyo, Panginoon, at winewelcome namin ang pagpasok ninyo, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. At alam namin na ang lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, ay nawaksi na, tinubos na ng inyong anak na si Jesus at tinapos na ang pag-aalay niya sa krus, Panginoon. At maluwalhati namin, Panginoon, na gagamitin ang aming buhay na ito, Panginoon, na pinapasok namin kayo, Panginoon, upang kayo ang maghari, Panginoon, at hindi kami, Panginoon, at manatili kami, Panginoon, na mga nagpapakumbaba, Panginoon, at nagpapasako, Panginoon, na gagawin namin sa aming buhay, Panginoon, ay mapapapurihan kayo ng maraming tao, Panginoon, dahil sa mabuti ninyo at napakagandang ginawa sa amin na inyong pag-ibig, pagpapatawad, pagtanggap sa aming, Panginoon, sa kabila ng aming mga karubihan, Panginoon, at aming mga kasalanan, Panginoon, na tunay, Panginoon, na walang ibang magmamahal sa aming, Panginoon, ng walang kondisyon, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon. Natanggap ninyo kami bilang magulang namin, Panginoon, bilang aming Ama or Abba Father, Panginoon, na anuman ang aming naging pagkakamali mula sa nakalipas, Panginoon, ngayon at sa hinaharap, Panginoon, ito ay lahat ay napatawad nyo na, Panginoon. Kaya kami mamumuhay, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban, Panginoon, at kaligayahan namin na maibahagi ang inyong mabuting balita sa aming kapwa, Panginoon. Muli, at alam po namin, Panginoon, na aming mga panalangin, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin ang aming financial blessings, Panginoon,
ang aming spiritual blessings, Panginoon, ang aming physical and health blessings, Panginoon, at sa lahat ng mga may karamdaman o may mga nararamdaman, Panginoon, I declare healing, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, by the stripes and wounds of you, Jesus, Panginoon, of your Son, Jesus, Panginoon, we are healed, Panginoon, at sa anumang mga plano namin sa buhay, Panginoon, kagaya sa sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na kayo ay may magandang plano para sa aming Panginoon, and we can do all things through Christ who strengthen us, Panginoon. Kaya ikaw, Panginoon, na mapapurihan at itinataas namin, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. At nais din namin na malaman niyo, Panginoon, na mahal din po namin kayo, Panginoon. Muli, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!